Narito sa inyong harapan ang totoong larawan ng ibabaw ng Mars. Sa gayon, pinagtatalunan ng mga siyentipikong utak ng sangkatauhan kung ano nga ba talaga ang napasama sa kuha. Bato ba ito? O isang optical illusion? O isang bagay na di naman dapat nandoon? Habang dumarami ang mga misteryosong larawan mula sa Mars, lalo itong hindi na bumukhang karaniwang disyerto. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa mga photoshoot? Lahat tayo ay minsan nang nag-post sa harap ng Christmas tree, tabing dagat o mga dahon ng taglagas. Ngunit hindi yon matutumbasan ng mga larawang ipinapadala ng mga probe at teleskopyo. Nagpapadala sila ng mga natatanging larawan ng mga lugar na malabong marating natin habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga larawang ito sa agham bukod pa sa matinding pagkamangha ng mga nakakakita sa mga ito. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang pinakabagong at kamangha-manghang mga larawan na kuha ng teleskopyong Hubble, ng X-ray Observatory na Chandra at ng veteranong Mars rover na si Curiosity. Gusto mo bang makita ang galaksya na ang liwanag ay bumibiyahe ng daan-daang libong taon liwanag papunta sa atin? Gusto mo bang makita mismo ng iyong mga mata ang mga kamangha-manghang tanawin sa Mars? Magagawa kaya ng mga larawang ito na baguhin ang ating mundo sa hinaharap. Ganito ang nangyayari. Sa mga lugar na di kayang puntahan ng tao, AI camera na ang nagsisilbing mata nila. Halimbawa, ang Mars rover Curiosity ng Amerikanong Ahensiyang Pangkalawakan ay nagtatrabaho sa pulang planeta mula Agosto 6, 2012. Noong Disyembre ng taon ding yon, pinalawig ang misyon ng walang takdang panahon at hanggang ngayon gumagana pa rin si Curiosity sa Mars. Akala mo ba sa tagal ng panahon ay nakalibot na siya ng daan-daang milya? Hindi pala. Hindi pa siya umabot sa 30 kilometro pero malaki pa rin ang naitulong ni Curiosity sa mga siyentipiko. Nagpadala siya ng napakaraming larawan ng iba't ibang lokasyon sa pulang planeta, karamihan ay malapit sa bungangan ng Gale. Ito ay isang impact crater na tinatayang may edad na mga 4 na bilyong taon. Ang Curiosity ay ginawa para pag-aralan ang bunga ng ito at mahusay nitong ginagawa ang tungkulin. Halimbawa, kamakailan nagpadala siya ng larawan mula sa bundok Sharp sa Mars na nagbigay palaisipan sa mga mananaliksik. Kasama sa panorama ang bahagi ng mismong bundok pati na rin ang tuktok ng Rafael Navarra na matatagpuan sa malayo. Namangha ang mga empleyado ng NASA sa tanawin, kaya ginawa nilang postcard ang larawang ito, nilagyan ng kulay at pinagsama ang mga kuha mula sa iba't ibang oras. Nakabuo sila ng isang kamangha-manghang larawan na sabay na nagpapaalala ng mga tanawin sa ibang planeta at sa mundo. Ganito ang itsura ng mga larawang ito sa itim at puti, gaya ng ipinadala ng Mars rover. Hindi lang ito ang tanging larawan na ipinadala ng Mars rover na si Curiosity. Ang nabanggit na bundok na ipinangalan sa siyentipiko na pumanaw noong simula ng 2021 ay makikita sa maraming larawan ng probe. Kita ito mula sa malayo. Masyado bang makakapareho ang mga larawang pinadala ni Curiosity? Dahil ba isa lang ang inaral niya, ang Gale crater? Hindi naman. Sinikap ng probe na siyasatin ang bawat sulok ng impact crater na may 150 metrong diameter. Halimbawa, hindi lang bundok Sharp ang paulit-ulit niyang kinunan ng larawan, kundi pati na rin ang paanan nito. Sa katunayan, doon natuklasan ng Mars rover ang luwad. Nakuhanan din ng Curiosity camera ang mga natatanging larawan ng kumikislap na mga ulap sa ibabaw ng Gale crater. Sa totoo lang, posible na ang napakalaking hukay na ito ay isang sinaunang lawa sa Mars. Hanggang ngayon, mainit pa rin pinagtatalunan ang isyong ito. Ngunit iwanan muna natin ang Mars at pumunta tayo sa mas malalayong mga lokasyon. Gusto mo bang makita ang mga larawan ng isang galaksya na napakalayo mula sa atin? Dahil sa teleskopyong Hubble, posible na ito ngayon. Nakakagulat pero ang liwanag ng galaksyan ito ay naglakbay ng 230 milyong taon papunta rito. Kaya posible na hindi na ito umiira sa anyong nakunan sa larawan. Sa larawan, kitang-kita ang mabilis na umiikot na mga spiral sa paligid ng gitna ng malaking estruktura. Ang makabagong teleskopyo ay nakakakita ng mga bagay sa kailaliman ng universo na di naisip ng tao. 100 o 200 taon na ang nakalipas. Ang galaksya na UGC 11,537 ay matatagpuan sa konstelasyon ng Agila at ito ay medyo malapit sa daang Magatas. Ganito kalapit kaya pati bituin dito ay kasama sa larawan.
Pinanggalanan ng ating channel sa teleskopyong Hubble na nagmasid sa bahaging ito ng langit para pag-aralan ng sobrang higanteng itim na butas, tantiyahin ang tunay nilang masa at maintindihan ang galaw ng mga bituin sa ganitong galaksya. Akala mo ba ito ng pinakamatalas na paningin ng optical na sistema? Mali yun. Kaya nilang sumilip ng mas malayo. Dahil sa Chandrana Observatorio, nabigyan ng mga astronomo ng mas magandang pagkakataon na pagmasdan ng pinakamalalaking estrukturang magkakaugnay sa grabidad, ang mga kumpol ng galaksya. Karaniwan, sa gitna ng bawat kumpol o konglomerado, matatagpuan ang pinakamalaking galaksya na posible. Kasama sa mga ganitong grupo ang libu-libong kumpol ng bituin at ulap ng nag-aapoy na gas na mas mabigat pa sa mga galaksya. Ngayon, si Chandra ay nakakita ng bagay na sa halos 4 na bilyong liwanag taon ng layo. Mahirap talaga maunawaan ang distansyang ito. Sapat ng maintindihan na ito ay napakalayo. Ang tinutukoy dito ay isang kumpol ng mga galaksya na tinatawag na RBS 777. Batay sa mga larawan mula sa obserbatoryong pangkalawakan ng NASA, pinaniniwalaan na sa gitna ng estrukturang ito ay may dalawang napakalaking itim na butas. Sa pangkalahatan, ang ganitong tandem sa universo ay hindi bihira, ngunit para parehong aktibong bagay ay napakalapit sa isa't isa at may ganitong kasikip na ugnayan na yun lang nakakita ng ganitong tanawin ang mga astronomo. Bukod dito, ang mga itim na butas ay nagpapalabas na malalakas na jet. Ano ang nakakagulat na natuklasan ng siyentipiko sa larawang ito? Napansin nila ang mga kakaibang guwang na napakalaki na dati na ring nakita sa ibang mga galaksya. Mahirap ipaliwanag ang pinagmulan ng mga kakaibang puwang na ito. Malamang ito ay dahil sa materya na sa iba't ibang direksyon ng mga jet bumubuo ng guwang sa nag-aapoy na ulap ng gas. 4 na puwang ang natuklasan ng mga espesyalista ng Universidad ng Bologna. Bukod pa rito, may 2 radio source na nakita sa teleskopyo na magkahiwalay ng 250, 2,050 light years mula sa isa't isa. Kung makumpirma ang datos, ang mga itim na butas na ito ang magiging pinakamalapit na kapitbahay na nakita ng mga astronomo. Ano ang praktikal na pakinabang nito para sa atin? Kung mapatunayang kapanipaniwala ang algoritmo ng pagbuo ng mga puwang, madaragdagan ang kaalaman ng mga astronomo sa pisikal na kondisyon malapit sa event horizon ng mga itim na butas. Ngunit ano ang pinakamalalayong sulok ng universo na naabot ng matalim na mata ng mga teleskopyo sa mundo? Muli na namang nagpakitang gilas si Hubble. Sa kanya talaga ang kagalang-galang na record na ito. Natuklasan ng teleskopyo ang pinakamalayong galaksya na naitala gamit ang optical na kagamitan. Ang pangalan nito ay GNZ11. At nabuo ang bagay na ito makalipas lamang ang 400 milyong taon pagkatapos ng malaking pagsabog. Ang liwanag ng galaksyang ito ay naglakbay ng halos 13.5 bilyong taon papunta sa atin. Nagkaaberya kaya ang kagamitan o nagkamali ang mga astronomo sa kalkulasyon? Imposible ang senaryong yon dahil nirepaso na ng mga siyentipiko ang lahat ng parametro gamit ang spectrometer ng liwanag. Lubos na nagtugma ang mga resulta. Ang galaksya na GNZ11 ay matatagpuan sa konstelasyon ng Malaking Oso. At kung isa sa alang-alang ang salik ng paglawak ng universo, ang tinatawag na kasamang distansya papunta rito ay 32 bilyong liwanag na taon. Natukoy ng mga astronomo na ang bagay na ito ay 25 beses na mas maliit kaysa sa daang magatas at humigit kumulang 100 beses na mas kaunti ang mga bituin. Dati, ang pinakamalayong galaksya mula sa atin ay itinuturing na EGS-1 EGSY 8P7 na matatagpuan sa konstelasyon ng Bootes. Natuklasan ito gamit ang obserbatoryo ng Keck. Tinatayang ang bagay ay nasa 13.2 bilyong taon ang layo mula sa gilid ng daang magatas. Ang mga larawan ng malalayong bagay tulad ng mga planeta sa sistemang solar na hindi pa natin napupuntahan o mga galaksyang kasintanda ng universo ay mahalaga sa astronomiya ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Pinapakita at pinauunawa ng mga ito ang mga prosesong kadalasang di natin nakikita. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment ng mga paksang gusto ninyong talakayin sa susunod. Lagi naming tinutupad ang hiling ng aming taga-subaybay. Ayon sa opisyal na datos, mula 1,423 hanggang 1,473, 3 barko na may kabuuang 70 katao ang nakatuklas ng bagong lupa na nagbago ng kasaysayan ng buong sangkatauhan. Ganito natuklasan ang Amerika.
Noong mga panahong yon, ang paglapag sa bagong kontinente ay nagdulot ng pagkabigla na maihahalin tulad sa isang pagtuklas sa kalawakan. Ang mga unang kolonisador ay nakaranas ng damdaming tulad ng naramdaman ng mga cosmonaut na unang tumapak sa buwan. Ngayon, sa ika-21 siglo, inaasahan natin ang kaparehong karanasan sa Mars. Ang mga plano para sa kolonisasyon nito ay hindi na mukhang bahagi ng isang kwento ng siyensyang piksyon. Tingnan natin kung paano nagbago ang pananaw ng tao sa pulang planeta sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Anong posibilidad na nagkaroon ng buhay sa Mars noon at paano nabuo ang palagay na ito? Dapat ba tayong maniwala sa teoryang konspirasyon? At ano ang kakaibang anyo sa Mars na kahawig ng mukha ng tao? Mars. Ang planetang ito ang nangunguna pagdating sa dami ng pagbanggit sa panitikan. Isipin mo kung ilang science fiction na libro ang naisulat tungkol sa planetang ito. Hindi lang makabagong manunulat ang naakit kay Mars. Mula pa noong unang panahon, ang pulang tuldok sa langit ay gumulo na sa mga tao. Umandar ang imahinasyon nila, kaya iba't ibang bersyon ang lumalabas kung ano talaga ang mahiwagang planetang ito na malayo sa atin. Noong sinaunang panahon, lalo silang na-curious kung bakit pula ang tuldok na iyon. Madalas nilang iniuugnay ito sa apoy o dugo. Sa Babylonia noon, ang planetang ito ay simbolo ni Nergal, Diyos ng apoy at digmaan. Pareho rin ang paniniwala ng mga Griego, iniuugnay nila si Mars kay Eres, ang Diyos ng digmaan. Ang pangalan ng planeta ay galing sa Romanong Diyos ng digmaan na si Mars. Maraming bahagi ng mitolohiyang Romano ay mula sa mitolohiyang Griego. Pagbagsak ng Imperyong Romano, nanatili ang pangalan ng karamihan sa bagay sa kalawakan. Sa ilang mga panahon ng kasaysayan, nakakalimutan ang tungkol sa pulang tuldok, kaya nagiging isa na lang itong karaniwang hindi kapanapanabik na planeta at hindi na isang madugong simbolo. Noon, walang tiyak na sagot kung planeta nga ba ito. Ang ika-17 siglo ay naging makasaysayan dahil sa paglitaw ng unang teleskopyo at nagawa ng mga tao na malaman ng mas marami tungkol sa kung ano ang nasa itaas nila sa lahat ng panahong iyon. Nakita nila ng mas malapitan si Mars at hindi na ito mukhang kasing mystical tulad ng dati. Habang tumatagal, umuunlad ang teknolohiya at nagkakaroon tayo ng mas malinaw na ideya tungkol kay Mars. Nalaman ng mga tao ang bilis ng pag-ikot nito sa sarili nitong aksis at sa paligid ng araw, kung ano-anong elemento ang bumubuo sa atmosfera nito, kung anong uri ng kalupaan meron ito, kung ano-anong mga buwan ang mayroon ito at iba pa. Walang natuklasang bakas ng dayuhang sibilisasyon sa Mars, ngunit hindi ito naging hadlang sa mga manunulat at mga autor ng siyensyang piksyon. Noong 1877 lumabas ang unang detalyadong mapa ng Mars. Ginawa ito ng Italianong astronomo na si Giovanni Schiaparelli. Ano ang laman ng mapang ito? Nakikita natin ang dagat, lupa at mga magkakaugnay na kanal. Naniniwala si Schiaparelli na ang mga ganitong bagay ay likas na nabuo nang walang pakikialam ng sinuman. Pero hindi ito naging hadlang sa mga mahilig sa teorya ng sabuatan at sa mga mahilig mag-imbento. Lalong dumami ang mga haka-haka na hindi lang basta-basta ang mga ito. At siguradong may kinalaman dito ang isang nilalang mula sa labas. Naging sanhi rin dito ang hindi pagkakaintindihan dahil sa malabong pahayag. Gumamit ang astronomo sa kanyang trabaho ng mga salitang ginagamit para sa mga bagay na gawa ng tao at likas na nagmula sa kalikasan. Magkaibang salita ang ginagamit sa Ingles para sa mga konseptong ito, kaya nagkaroon ng kalituhan at usap-usapan na may nabubuhay daw sa Mars. May nagsabing natagpuan na nila ang sibilisasyong galing ibang planeta tulad ni Percival Lowell. Isang astronomo, matematikong, manunulat, negosyante at eksperto sa disenyo ng sistemang panghalaman sa Mars. Mahigit 15 taon nang nabighani at di mapakali si Lowell sa pulang planeta. Dahil dito, patuloy niyang tinitingnan ang mapa ng Mars hanggang nakapagsulat siya ng 3 aklat. Sa mga aklat na yon, ikinuwento ni Lowell ang tungkol sa mga naninirahan sa pulang planeta na sinusubukang pahabain ng buhay gamit ang mga kanal. Paborito ng mga tao noong ika-19 na siglo ang bersyong ito. Naging tampok noon ang rebolusyong industrial at malalaking proyektong konstruksyon. Dahil sa pagbabagong ito, naakit ang mga tao sa mga bersyong nagsasabing posible ring mangyari ito sa Mars. Hindi nakibahagi ang siyentipikong komunidad sa kasabikan ng publiko at nagduda sa mga teoryang ito.
Sa ibabaw ng Mars, mapapansin sa ilang bahagi ang pagdidilim, ngunit ang sistema ng mga kanal na paulit-ulit na binabanggit ni Lowell ay hindi makita. Ang paraan ay magdagdag ng kaunting imahinasyon gaya ng ginagawa ng astronomo, matematikong at negosyante. Nabanggit natin na ang ganitong atensyon sa Mars ay nadiwan ng bakas sa kulturang popular pati sa panitikan. Halimbawa, muling binuhay ng kilalang manunulat ng sensyang piksyon na si Herbert Wells ang mga imahinasyon tungkol sa mga sibilisasyong mula sa ibang planeta sa kanyang akdang Bigmaan ng Mga Mundo. Kahit na sa likod ng mga katang-isip na kwento ay nakatago ang pagbatikos sa mga tunay na kaganapan ng kolonyalismo at imperialismo, ang mga pangunahing tauhan ay nagmula sa planetang Mars. Ipinapakita nila na hindi pag-aari ng mga taga-daigdig ang pandaigdigang paghahari sa pagsakop sa Inglaterra. Sa ibang sinsyang katang-isip, kadalasang Mars ang pinagmulan ng mga mananakop na gustong sakupin ang solar system at buong universo. Habang lumipas ang panahon at umunlad ang teknolohiya, nagbago na rin ang pananaw ng tao tungkol sa Mars. Hindi na ito kasing romantiko tulad noon. Noong 1964, sa pamamagitan ng programang paglulunsad ng mga space probe na Mariner, nakuha natin ang larawan ng ibabaw ng Mars na nakuha mula sa layong humigit kumulang 10,000 kilometro. Tulad ng naiintindihan ninyo, walang natagpuang bakas ng presensya ng mga buhay na nilalang doon. Sa Mars, hindi rin sila nakita kahit matapos maglanding ang mga aparato. Dahil dito, nag-iba rin ang mga pattern ng pagsulat ng science fiction. Ngayon, ang Mars ay hindi na masigla at ang mga naninirahan doon ay wala ng ambisyong sakupin ng mundo. Baliktad na ang sitwasyon. Ngayon, ang Mars ang planeta na gustong kolonisahin ng lahat. Halimbawa, makikita natin ito sa mga libro ni Kim Stanley Robinson na sumuri sa pagnanais na kolonisahin ang pulang planeta mula sa pananaw ng mga pangyayari sa daigdig. Lahat ay nagbago ng baliktad. Sa makabagong popular na kultura, ang mga taga-daigdig na ngayon ay itinuturing ang kanilang sarili na makapangyarihan at gumagawa ng matataas na plano para sakupin ang universo. Akala mo, malinaw na ang sitwasyon sa Mars, kaya wala nang silbi ang gumawa ng bagong haka-haka. Gayunpaman, sa ikinagulat na nakararami, may natuklasang anyo sa Mars na kahawig ng mukha ng tao. Muling umusbong ang imahinasyon ng mga mahilig sa di kapanipaniwalang teorya. Sa totoo lang, ang anyong ito ng mukha ay hindi talaga kahawig ng mukha ng tao. Pero gamit ang imahinasyon, gustong maniwala ng mga tao sa mga bagay na kamangha-mangha at parang kwento sa mga nobela ni Wells at iba pa. At sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung anong klaseng mga nilalang sila. Mga praktikal na tao na nagtatayo ng mga sistema ng patubig para mabuhay o mga nilalang na may pagpapahalaga sa sining na naghahangad ng kagandahan. Pero isang tanong, ano ang nananatiling bukas? Saan nga ba nagmula ang kakaibang anyong ito na parang muka? Tahimik ang mga siyentipiko ng 20 taon. Sa panahong yon, mabilis dumami ang mga teoryang konspirasyon. Nang gumanda na ang kakayahan ng mga satellite kumuha ng larawan, nalaman na mga karaniwang burol lang pala ang mga iyon. Dahil sa mga anino sa unang larawan, maaaring nagmukhang mukha ito. Ang hindi alam ay kaakit-akit, kaya lumalabas ang pinaka hindi kapanipaniwalang teorya. Noong sinaunang panahon, mas marami pa ang mga ito dahil noon ay wala pang idea tungkol sa mga advanced na teknolohiya. Ang alamat ng mga taga-Mars ay mahaladang bahagi ng sinaunang kultura na nagpapakita ng pananaw ng tao. Marami pa rin tayong hindi alam ngayon dahil hindi tayo makapangyarihan. Sino ang nakakaalam, baka balang araw ay basahin ng mga apo natin ang ating mga siyentipikong gawa na may niti at ito ring itong nakakatawang alamat. Ganun na lang talaga na sa ating pananaw, ang kalawakan ay isang bagay na malayo, isang bagay na hindi talaga tayo apektado, at isang bagay na hindi natin kailang malaman ng marami. Mas mahalaga kung anong nangyayari sa sarili nating planeta kaysa sa kung anuman ang nangyayari sa Mars. Interesado lang tayo sa kung anong mga batas ang ipinapatupad ng gobyerno, kung magkano ang palitan ng dolyar, kung sino ang nanalo sa Eurovision, at kung gaano karami ang dumagdag na mga imigrante sa Amerika. Ganyan ang realidad natin at iilan lang ang nag-iisip kung gaano kaliit o di mahalaga ang mga tanong na ito. Para sa atin, paraan lang ito para iwasan ang mas malalaking usaping may direktang epekto sa planeta at sa ating lahat. Dapat nating subukang kumawala sa ilusyon ng realidad at maunawaan na sa kalawakan lang posible ang kinabukasan ng sangkatauhan.
na tayo ay walang kalaban-laban sa napakaraming mga bagay sa kalawakan na malayang dumadaan sa tabi natin, na sa universo ay may napakaraming mga galaksya na wala tayong alam at doon ay maaaring may mga sibilisasyong nagsisimula pa lang. Baka dumating ang panahon na kailangan nating makipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Maraming pwedeng madiskubre sa kalawakan. Panahon na para talikuran ang lahat ng ating mga takot at ituon ang ating pansin sa mga nangyayari sa universo. Sa labas ng Neptune, maaring may isang planeta na kasing laki ng Mars o ng Earth. Kamakailan, naglabas ang komunidad ng kalawakan ng nakakatuwang artikulo. Sinasabi rito na malamang na may isa pang planeta sa labas ng orbit ng planetang Neptune na kasing laki ng ating daigdig o ng Mars. Ipinaliwanag din sa artikulo na ang solar system ay nabuo sa paraang kaya nitong itulap palabas ng mga hangganan nito ang ganitong uri ng katawang pangkalawakan sa pamamagitan ng grabidad. Patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik ang mga siyentipiko tungkol sa ating planetaryong sistema, hindi lamang upang magkaroon ng mas malinaw na ideya kung paano lumitaw ang mga bagay sa kalawakan, kundi pati na rin kung paano sila napunta sa kanilang kasalukuyang mga orbit. Sa artikulong ito, binibigyang diin ng mga may atda na sa mga kasalukuyang bersyon ng pagbuo ng solar system ay wala pang paliwanag sa mga ganitong aspeto dahil sa kakulangan ng datos. Malaki ang posibilidad na nawawala sa listahan ang impormasyon tungkol sa planetang umiikot sa araw sa labas ng sistema. Doon rin matatagpuan ang mga higanteng planeta tulad ng Neptuno, Jupiter, Uranus at Saturn. At malamang na sila ngayon ay nasa panlabas na bahagi ng sistemang solar o mas malayo pa sa pagitan ng mga bituin. Sa ngayon, ganito ang pagkakaayos ng mga bagay sa ating sistema. Sa loob ay may 4 na mabatong planeta, ang asteroid belt, at pagkatapos ay ang 4 na gas giant sa panlabas na bahagi. Ang ganitong ayos ay tila kakaiba para sa mga siyentipiko. Pagkatapos ng Neptuno, Jupiter, Uranus at Saturn, nandyan ang mga duwending planeta at iba pang bagay sa kalawakan gaya ng mga kometa. Nagkakaisa ang mga siyentipiko na may kulang dito. Ayon sa kanila, hindi dito nagtatapos ang pagbuo ng ating sistemang planetaryo. Hindi natatapos sa mga planetang duwende matapos ang 4 na higante. Kung lihikal nating iisipin, lampas sa mga nabanggit na higanting planeta, dapat may iba pang mga katawan na iba ang laki. Halimbawa, katulad ng laki ng Mars o ng daigdig. Kaya malamang na may ganitong planeta at matatagpuan ito sa panlabas na bahagi ng sistemang solar sa pagitan ng 2 gas na higante. Kung totoo ang lahat ng mga hinuha, ang katawang celestial na ito ay maaaring nasa pagitan ng mga bituin malayo sa atin o kaya ay sumama na sa mga planetang duwende. Upang tuluyang masagot ang tanong na ito, kailangan nating gumamit ng mas makabagong mga modelo ng teleskopyo para sa pananaliksik na kasalukuyang binubuo na. Sa ngayon, wala pang sapat na lakas ang mga kagamitan upang matukoy ang planeta sa ganoong kalayong distansya. Kumusta na ang misyon ng lunar rover na Yutu-2? Noong katapusan ng 2018, sinimula ng istasyon na Chang'e 4 na siya ring landing platform ang kanyang misyon sa kalawakan. Pagkalipas ng 1 buwan, lumapag na sa buwan ang lunar rover Yutu-2. Nagpadala ang aparato ng datos sa daigdig gamit ang espesyal na sundang orbital. Inaral ng lunar rover ang bunga ng Kármán, isa sa pinakamalalaki. Tumagal ng 1,000 araw ang misyon ng Yutu-2, pinakamahabang panahon para sa lunar rover na tulad nito. Ang kabuuang distansyang nilakbay ng Yutu-2 ay higit sa 800 metro. Pinag-aralan nito ang regolith ng buwan, natitirang lupa at mga batong naroon. Bagaman nung una ay inisip ng mga siyentipiko na ipadala ang Yutu-2 sa buwan ng ilang buwan lamang, sa mas mahabang panahon ay nakakuha si Yutu-2 ng maraming mahahalagang datos tungkol sa ibabaw ng buwan. Natuklasan nito ang mga elemento ng mantle ng buwan, estruktura ng panloob na layer, antas ng radyasyon at napalago pa ang Chinese na bula. Sa kasalukuyan, parehong ang rover at ang istasyon na Chang'e 4 ay nasa tinatawag na deep sleep mode. Malapit na silang makapagpatuloy sa kanilang trabaho. Nakakuha ang Perseverance Mars rover ng high-res na larawan ng mga buhanginan. Hindi na lihim na ang Mars ay sikat na planeta, hindi lang sa mga mananaliksik kundi pati sa pop culture kahit parang walang interes para sa karaniwang tao.
Habang dumarami ang pelikula at libro ukol sa digmaan sa Mars, patuloy ding nangangalap ng datos ang mga siyentipiko tungkol sa planeta. Dahil maraming haka-haka at alamat tungkol dito. Halimbawa, nag-organisa ang NASA ng mga misyon gamit ang Curiosity sa Gale Crater, InSight para sa estruktura ng panlabas na layer ng Mars, at Perseverance para maghanap ng sinaunang buhay. Hindi madaling gawin ang ganitong pananaliksik. Malaking puhunan at oras ang kailangan para mapagplanuan mabuti ang bawat detalye. Sulit ang lahat ng pagsisikap dahil sa mga resulta. Halimbawa, sa misyon niya, nakakuha si Perseverance ng larawan ng mga anyong lupa sa Mars. Napatunayan na sa kalawakan na ito ay malikabok, malamig at napakaraming buhangin. Tingnan ninyo ang larawang ito. Ang mga buhanginan ay hindi lang hindi kaaya-aya, kundi maganda rin. Ang mga larawan na nakuha ng Marso Robot ay mataas ang kalidad, kaya makikita mo pati ang maliliit na detalye, gaano kalaki ang bawat bagay sa larawan at anong mga hugis ang nabubuo ng buhangin dahil sa ihip ng hangin. Dati, ang alam natin sa tanawin ng Mars ay galing lang sa mga hinuha at malabong larawan. Pidutin ang kampanilya para laging updated. Sabihin mo, kalimutan mo na. В курсе обновлений. И скажите свое маленькое спасибо. Mag-like at subscribe para di mo ma-miss bagong video.